So ito po yung tinatawag na short selling, no? Kasi 'di ba tayo ay nagba-buy low and then sell high. Pero mayroong instances na tinatawag na short selling, no? Although same principle din lang naman 'yon, pero ang short selling po ay ito yung kung paano kumikita kapag na-project mo na bababa po yung presyo po ng isang currency or isang asset, no? Or any financial instrument. Kuha niyo po. So para mas maintindihan niyo po yung short selling ay magbibigay po ako ng isang example. So halimbawa mga kapatid, no, si Kuya Joselito, no, ay nalaman niya na magkakaroon kapatid ng pagbaba yung value ng iPhone, no. Halimbawa, ang value po ng iPhone ay $100. Tapos nalaman niya next week, no, ay babagsak yung presyo niya ng $70. So, ang gagawin po ni Kuya Jose dito is, halimbawa, nakita niya si Ma'am Mirna, hihiramin niya ngayon yung cellphone ni Ma'am Mirna. So, pag nahiram niya yung cellphone ni Ma'am Mirna, ang mangyayari, di meron na siyang iPhone. Ibebenta naman niya yon ng murang halaga. So, kung ngayon ay $100, ibebenta niya po yung $95 para mabenta niya kaagad. Kuha niyo po kapatid. So, pag nabenta niya yung cellphone ni Ma'am Mirna, so nagkaroon siya ng $95. And then dahil alam niya na babagsak yung value ng iPhone, so come next week, bumagsak ng $70. So ang ginawa niya, yung napagbentahan niya ng cellphone ni Ma'am Mirna, bumili siya ng bagong iPhone sa halagang $70. Therefore, from $95 ba yung sinabi ko o $90? So kung $95 yun, minus $70, so may sukli pa siya. So yun pong difference, yun po ang kanyang profit. Kuha niyo po kapatid? Kuha. Naintindihan po ba? Ma'am Mirna? Opo. Okay. So, pagdating naman po kapatid sa isa pong currency, lagi niyo pong tatandaan na every time na nagbabay tayo ng ating base currency ay nagsisell naman tayo ng USD o ng quote currency. So, kung dito sa currency na GBP USD, nag-buy tayo ng GBP, nag-sell tayo ng USD. Kung tayo ay nag-sell ng GBP, tayo po ay nag-buy ng USD. Kuha niyo po. And every time na tayo po ay nagba-buy and sell ng isang currency pairs, no, ay lagi po na may automatic na 1 dito sa base currency. So 1, sa halimbawa po, ang GBP USD is equivalent sa 1.4202 ang price. Kuha niyo po. Ibig sabihin po no, ng isang GBP is equivalent sa 1.4202 ng USD. Kuha niyo po. Naintindihan. Kasi di po ba kung papansinin niyo po mga kapatid, ito ay GBP JPY. So kung ang price ay nandito sa linya na to, so ang price ng GBP JPY ay 193.83. Kuha niyo po. Naintindihan niyo po. So ibig sabihin, ang isang GBP is equivalent sa 193.83 na JPY. Kuha po 'yon. Okay? And kung lot size po, naka-standard lot size ka, no? Kung kayo po ay naka-standard lot size, lagi niyo tatandaan na ang isang lot size is equivalent, ang isang lot is equivalent sa 100,000 units. Therefore, kapag bumili ka ng 1 lot ng GBP USD, you are buying 100,000 ng GBP sa pairs na GBP USD. And dahil tuwing nagbabay ka, nagsisell ka din, no? Ibig sabihin po nun, kung kayo po no ay magsisell naman ng GBP, no, 1 lot ng GBP, naintindihan niyo po, ibig sabihin, you are buying 1 lot of USD din. Kuha niyo po kapatid. Kuha, laging 100,000 units, no? So yung price nga lang, yun yung magsasabi kung magkano USD ang 100,000 na GBP. For example, nagbenta po kayo ng GBP, 1 lot na GBP. So let's say, nabenta nyo 1 lot na GBP sa presyong 1.4202. Kuha nyo po. So, sinell nyo yung GBP, so nawala na yung GBP sa inyo. Pero dahil nag-buy ka din at the same time ng USD sa presyong 1.42, then 100,000 units times 1.42, ibig sabihin, you are buying $142,020. Kuha niyo po. So, pag sell nyo ng GBP,
na 100,000 units o 1 lot ng GBP, magkakameron ka ng $142,020 na USD. Kuha niyo po dito sa ating GBP USD. Kasi binay mo siya. So, ibig sabihin, nasa possession mo ngayon yung dollars. Kuha niyo kapatid. Nakuha. Now, kung dito sa presyo na to, sa short selling, ay ibinenta nyo po yung inyong 1 lot na GBP sa halagang 1.4202, then magkakaroon po kayo ng $142,020 dahil at the same time na binenta mo yung GBP, nag-buy ka naman ng USD. So in your possession, after this transaction, mayroong $142,020. So sa short selling, dahil nalaman natin na bababa ang value ng GBP, kuha niyo po. So kapag yung napagbentahan natin na USD, na GBP habang mataas pa yung presyo, no? Kaya nagkaroon tayo ng $142,020, $142,020. Dahil alam natin bababa yung presyo ng GBP, pag bumaba na siya, mayroon tayong $142,000, ibibili naman natin siya ulit ng GBP habang mura pa. And then yung difference po, yun po yung ating profit. Kuha kapatid, yun po yung tinatawag na short selling. For example, dito, 142,000, 1.4202 yung presyo ng GBP USD. So, that is also equivalent sa $142,000. So, nung mahal pa yung value ng GBP, ibinenta natin siya para magkaroon tayo ng $142,020. Now, dahil alam natin na babagsak yung presyo ng GBP, which in this case, from 1.4202 naging 1.3200. Mas naging mababa yung value ng GBP. Kuha niyo po. So, pagbaba niya, dahil mayroon tayong napagbentahan na $142,020, bumili tayo ngayon ng 1 lot na GBP. Na ang amount nun is $132,000 doon sa 1.320 na price ng GBP USD. Kuha niyo po. So kung may napagbentahan ka nung una na 142,020, pag i-minus mo kung magkano yung binayadan mo nung nag-buyback ka ng GBP sa mas murang halaga, then meron ka pong $10,020 na profit, which is the difference from dun sa amount na magkano mo siya isinel, and then magkano yung Maraming bagong bili salamat mo sa na panunood. GBP Huwag currency. kalimutang Kuha mag-subscribe po kapatid. para mas marami pa tayong maabot na bagong Forex traders at matuto tayo ng sabay-sabay. Kung gusto mo namang maging funded trader at makapag-trade ng malaking kapital gamit ang puhunan ng iba, i-click mo lang ang link sa ibaba para makapagsimula sa ating mga partner prop firms. Panoorin mo rin ang iba pa nating videos dito sa channel. At mag-iwan ka na rin ng comment kung anong topic ang gusto mong gawin ko para sa'yo. Kita-kits sa susunod na video.